natin, Kapitan Alex Torres! Good afternoon ho. It's my pleasure na pakilala ang ating next speaker. Ngayon itong next speaker natin, no, nababash siya, di ba? Bakit siya binabash? Kasi daw, hindi daw kilala ang lungsod Pasig. Ang kilala daw dito sa atin yung mayor. Pero nagpapasalamat ako kasi ang mayor natin ang nagpakilala sa Pasig sa buong Pilipinas. Tama? Ano ang pinakilala niya? Siya ang naging simbolo, no? Siya ang naging muka ng tamang paggogobyerno. Siya ang nag-set ng standard natin sa kung paano tayo dapat mamuno, no? Kung paano tayo dapat ibalik ang binigay sa ating suporta ng ating mga residente, ng ating mga mamamayan. Okay? So itong taong to, ang taong may prinsipyo, ang taong may dignidad, ang taong hawig daw ni Kagawad Kobe. Wala naman tayo reklamo doon, no, Mayor? Pakilala ko na, walang iba kung hindi ang idol ko, ang idol nyo, ang idol nating lahat, Mayor Vico Soto. Maraming salamat, Kap Alex. Barangay Kapitolyo, magandang hapon sa ating lahat. Yung mga nandito sa bandang kaliwa, pati yung mga nasa gilid, okay pa po ba kayo? Okay pa, baka inaantok na po kayo? Hindi pa po ha. Yung mga nakatayo sa likod, ayos lang po ba kayo dyan? Yung mga nandito sa bandang kanan, ayun. Talaga naman, maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa giting ng Pasig. Narinig nyo na po ang mensahe ni na Congressman Roman, Vice Mayor Dodot, at ng ating mga konsehal. Maraming salamat GH, General Hospital, at yung dating Children's Hospital. Yung dating Children's Hospital, kino-convert na po sa kasalukuyan. Di ba nabanggit po kanina? Kino-convert po, dati 60 beds pang bata. Nakita natin, puno talaga ang ospital. Sa totoo, kahit sa private hospital, puno. Lalo na sa public hospital, punong-puno. Ano pong ginagawa natin? Mula 60 beds na pambata, ibig sabihin, mas maliit yung kama. Ngayon po, under renovation, 120 beds na po ang dating Child's Hope. Pasig Hope Medical Center na po siya ngayon. Sa giting ng Pasig, hindi kami nahihiya na sabihin na hindi kami gumagastos ng malaki. Pagkatapos ng eleksyon, wala rin kaming babawiin. Hindi kami nahihiyang sabihin yun. At naniniwala po ako na ito ang isa sa susi para umunlad ng tuluyan ang Pilipinas. Kasi hanggat naipit ng bansa natin sa sistema o sa siklo na kailangan sobrang laki gumastos ng mga politiko para manalo, walang mangyayari sa atin. Yung mga pinakamagagaling, yung pinakamatatalino, never mananalo. Kailangan malaking pera, kailangan gumastos. Alam naman natin din babawiin yun. Pero muli po, ang saya ko dahil saka yung pakiramdam ko, blessed ako kasi nabigyan ako ng pagkakataon ng Diyos at ng tao. Binigyan niyo ako ng pagkakataon para makatulong, para putulin na ang siklo na ito sa ating bayan. Dito, simulan natin sa lungsod ng Pasig na putol na natin ito. Pakita natin sa iba na posible. Kaya alam niyo, malaki din ang pasasalamat ko sa inyo kasi ang isang mayor, limitado po yung magagawa. Hindi po kayang gawin ng lahat. Diba? May isang tao lang ako. Kahit mayor pa ako, may hangganan yung kaya kong gawin. Pero nadodoble, natitriple natin ang puwersa natin dahil magkakasama tayo. Minsan mapapagod ka rin eh. Mahirap po makipaglaban sa malasindikatong grupo na kumikita ng bilyon dati. Hindi biro yung ginagawa po natin. Minsan napapagod din ako. Pero makita ko lang kung paano nyo sinusuportahan yung pagbabago natin sa lungsod ng Pasig. Nabubuhayan po ako ulit. Kaya sana wag po kayo magsawa. Noong 2019, nasimulan po natin, swerte ako kasi may nakasama ako isang matibay na tao na may prinsipyo para congressman. Ngayon, nakikita naman natin kung paano siya magtrabaho. Yung pamaypay na yan, nakita po natin lahat ng mga
batas. Hindi pa nga, kulang pa nga yung listahan na yan. Sa totoo lang, hindi na magkakasya kung lagay lahat. Napakaswerte natin na meron tayong isang Congressman Roman Romulo. Pero noong 2022, nagkaroon tayo ng kasama sa Vice Mayor na matibay din. Marami akong pwedeng sabihin. Excuse me po. Marami akong pwedeng sabihin na maganda tungkol sa kanya pero dalawang bagay na lang po. Una, napaka-professional. Hindi pala absent. Ang hirap po magkaroon ng Vice Mayor na hindi pumapasok. Ang Vice Mayor natin, pag may session, nandun. Pag may kailangan sa kanya, present. May meeting kami, alas 8 ng umaga, 7:56 a.m., nandun na po siya. Hindi po nahuhuli. Pangalawa, may integridad po siya. At kapareho natin siya ng ating prinsipyo. Gusto niya rin ng tapat na pamamahala at pinatupad niya to sa City Council. Vice Mayor Dodot Jaworski. At syempre, yung mga konsehal, isipin po natin, nasa isang sasakyan tayo. Gusto natin dumiretso. O para magkasya tayong lahat, nasa isang airplano tayo. Para diretso yung airplano, papunta sa destinasyon na tama. Yung piloto, gustong dumiretso. Sabihin natin, yung co-pilot, gusto rin dumiretso. Pero merong pasahero, may kasama, yung isang flight attendant, kinukuha yung ano ba tawag dun sa manibela ng airplano. Gustong lumiko. Kung anong pinipindot dun, gustong lumiko yung airplano. Disgrasya po yun. Hindi pwedeng ganun. Sana, ito po pakiusap ko sa inyo. Huwag niyo naman po ako sana bigyan ng pasensya na sa salitang gamitin ko pero ito na lang yung maisip ko para malinaw na malinaw. Huwag niyo naman po ako bigyan ng lason sa konseho. May iba po, siguro sabihin natin mabait. Wala naman problema eh. Kung makita tayo sa labas, magkasalubong tayo sa kung saan man, magkausap. Sa totoo, may mga kaibigan ako na nasa kabila. Kaibigan, walang problema. Mabait kung sa mabait. Pero ang hirap, hindi natin makasama sa trabaho dahil hindi tayo pareho ng prinsipyo sa kanila. May mga nakasama tayo. Nung unang term ko, wala kaming lineup ni Kong Roman. Kaming dalawa lang po. May mga nakasama tayo, mabait. Muli po, kaibigan kung kaibigan. Pero habang naglilinis tayo ng pamahalaan, zero kickback, pinapatupad natin, biglang may mababalitaan kami, konsyal, humihingi ng porsyento sa kontraktor. Ang hirap po. May nababalitaan ka na konsehal, siya yung naglalakad para sa pogo, para sa iba pang illegal na sugal. Tama na po. Hindi na natin kailangan ng kasamang ganyan. Wala nang espasyo sa City Hall para sa mga tao na ganun. Kaya, ingat po tayo pagiging mapanuri na po. Pwedeng mabait, pwedeng sabihin na natin matulungin o ano, pero kailangan natin mga taong kapareho natin ng prinsipyo. Kasi alam niyo, noong 2022, nagkaroon tayo ng majority, mas gumanda pa ang takbo ng ating pamahalaan, mas bumilis. Mas nagawa ko kung ano yung kailangan kong gawin, mas nakapag-focus ako sa trabaho. May mga nagagawa din sila na kulang din ang oras ko. Hindi ko naman nakikita lahat. Hindi ko kayang kausapin lahat. Sobrang laki na ng lungsod natin. 1 milyon na po tayo sa Pasig. Pero sa tulong ng mga konsehal natin na kasama, na kaprinsipyo, kaalyado, parang nahahati ko yung sarili ko ba? Sa ilan. Talagang mas dumadali, mas kahit papano mas gumagaan ang trabaho. Kaya mga kaibigan, sana kasama po natin ngayong 2025, Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot Jaworski, 6 na konsehal ng Giting ng Pasig, 4, 6, 11, 13, 14, 15. At, kumpleto na po ba? Ako po, hindi ko po nabanggit. Huwag niyo kalimutan yung mayor, siyempre. Malayo na po ang narating natin bilang isang lungsod. Marami na tayong nagawa. Marami tayong napagtagumpayan. Paiigtingin pa natin ang mga pagbabagong nasimulan na. Palalawakin pa natin yung mga serbisyong ginagawa na ng ating pamahalaan. Basta sa lungsod ng Pasig, hindi na tayo liliko pa. Dire-diretso lang po tayo. Maraming salamat, Barangay Kapitolyo. God bless po sa ating lahat.
maypay po kong pinamimigay. Nakalista po dyan lahat ng batas na nagawa. Again po, na ako ang sumulat. Hindi lang po ako nakiko-author. Ako nagsulat ng mga batas na yan. Pero may isa lang akong gustong banggitin. Ito po, napasa ko na sa House on third and final reading. Sa Senado po, dinidinig nila. Sa mga pangyayari po, this past few days, kung saan lumalabas na ang graduates natin ng senior high school at high school, 19 million hindi marunong mag-comprehend ng binabasa nila. Tingin ko papasa na po sa Senado. Sa akin pasado na. Inaamyendahan ko na po yung pahirap na K-12 law. Ang totoo po nito, noong 2012, nung pinangako sa atin yung K-12 na yan, 2012 po yun eh. Ayaw ng mga estudyante, ayaw ng mga magulang, ayaw ng mga guro. Pero natuloy yun. Sabi sa atin noong 2012, ng mga proponents, tanggapin nyo na yung dagdag na 11 and 12. Tanggapin nyo na kasi pag nagtapos ng grade 12, maganda kalidad na trabaho makukuha ninyo. Sabi pa nila, ang graduate ng K-12, college ready. 2012 po yun. 2013, pumasa yung batas. Ngayon, 2025 na. Alam natin ang totoo. Ang graduates ng grade 12 natin, may trabaho man, hindi kalidad na trabaho. Trabaho na pwedeng nakuha nila kahit walang dagdag na grades 11 and grade 12. Sa totoo, kahit yung kolehiyong college ready, ayan na po, galing sa sarili natin, Philippine Statistics Authority, 19 million, hindi nga marunong mag-comprehend ng binasa. Ang totoo po, pagdating mo ng kolehiyo ngayon, depende sa kursong pipiliin mo. Pag pinili mo engineering, ang tatanungin sa'yo, ano ang strand na kinuha mo? Kung hindi ka STEM, dadagdagan ka ng subject sa kolehiyo. Kung gusto mo psychology, tatanungin sa'yo, kung hindi ka UMS, dadagdagan ka rin. Magtanong tayo sa mga industriya, ang preference nila, college graduate or at least second year college. So ang totoo, walang nangyaring katotohanan sa sinabi sa atin noong 2012. Alam po ninyo, ito sinasabi ko kay Sec Sunny, sinasabi ko, chairman ako ng Basic Ed. Maganda po pakinggan yung critical thinking, lifelong learning, maganda po lahat yung pakinggan. Pero bago ka umabot ng critical thinking, kailangan mo foundational skills. Marunong magbasa at naiintindihan ang binabasa. Kung walang ganoon, kahit anong beses natin ulitin ang critical thinking, baliwala yun. Sinasabi ko rin po kanina sa Head Start, in-interview ako. Sabi ko sa kanila, alam niyo yung sinasabi kasi na critical thinking, mag-aral na mag-aral. Sa mayamang pamilya, walang problema, aral ng aral. Kasi kahit gano'ng kahaba yan, may kakainin sila. Pero sa pangkaraniwan na Pilipino, importante ang trabaho. Kaya nga sila nag-aaral para makakuha ng kalidad na trabaho. Kaya tigilan natin yung kalokohan. Ayusin na natin. Ang proposal ko po, pasado na sa amin. After grade 10, bibigyan natin ng 2 option yung gusto magkolehiyo. Yung unang option, pagtapos ng grade 10, kailangan ka pa rin dumaan ng grades 11 and 12, pero ang sabi ko sa DepEd, wala nang strand, wala nang track, academic na lang. Kasi yun naman ang papunta mo college eh. Pangalawa, sabi ko sa kanila, masyadong mabigat ang 31 subjects. Hindi nga wala tayong sapat na guro na dalubhasa sa bawat 31 subjects na yan. Ang proposal ko sa kanila, 8 subject na lang. 4 sa grade 11 na core, 4 sa grade 12 na core. Ano yung 8 to? Yung 8 subject na ito yung 8 subject na GE subjects sa first year college. Yung dadaanan ng lahat ng papasok ng kolehiyo, meron pang 8 na naiiwan dyan. Ang sabi ko sa DepEd,
Kopyahin nyo na lang yung 8. 4 na core, grade 11, 4 na core sa grade 12. Pwede kayo magka-electives na hindi counted. Mapasa yung 8 na yun, college ready na yung bata. Pwede na siya magkolehiyo. Tapos pagtapak niya ng kolehiyo, meron sa UP po, kung saan ako nag-aral, merong advanced placement exam. Pag kinuha po ninyo yun, pumasa ka, pwedeng makredit yung 8 subject na kinuha mo. So ang 4 na taon na kolehiyo, mababawasan natin to 3.5 years na lang. Para at least mas makatulong sa pamilyang Pilipino. Pero sabi ko nga, di ba, 2 ang options ko. Yung pangalawa, tapos ng grade 10, may option naman yung bata. Pwede siyang kumuha nung tinatawag kong honors exam. Pag pumasa siya ng honors exam na yun, accelerated na siya sa first year college. Hindi na siya dadaan ng grades 11 o grade 12. Ang batang mag-aral na mabuti K-10, bigyan naman po natin ng bonus na makadiretso na siya sa first year college. Okay, magandang hapon po sa ating lahat, sa mga kaibigan natin sa Rosma, sa Arcong Bato, pati po sa Capitol 8. Siyempre kay Cap Alex, magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa napaka-iinit yung pagtanggap sa buong giting ng Pasig. Alam nyo, nakakatuwa po dahil kahit saan po kami magpunta sa buong lungsod natin, no? Napakaganda na po ng reception ng ating mga kababayan at kami po ay talaga nagpapasalamat. Alam naman natin na malapit na po, ilang araw na lang, 10 araw na lang, election na. Alam nyo na ba kung sino iboboto nyo? More or less, ang tao by this time, medyo buo na rin po ang kanilang mga pag-iisip, no? Kung doon po sa mga kanilang susuportahan at iboboto. At kami naman po ay taas noong humaharap sa inyo at muling hinihiram ang inyong mga tiwala. Dahil po kami ay kahit papano proud po sa aming mga naging accomplishment itong mga nakaraang taon. Pero lahat po ng aming nagawa, hindi naman po ito magiging posible kung hindi po naumpisahan ng isang tao na talagang tumayo at nanindigan para sa tunay na pagbabago sa ating lungsod. At alam naman po natin ngayon, ang buong Pasig nararamdaman po ang mabuting paggogobyerno o yung tinatawag nating good governance dito sa lungsod ng Pasig. Sige po, palakpakan natin. At ito po ang nagagawa ng good governance. Pero mga kaibigan, alam nyo, kahit na ano pong pagbabago ang gawin namin sa loob po ng City Hall, kung hindi po namin makakasama at makaagapay ang mamamayang Pasigueño, wala po kaming tagumpay na ma-achieve. Bakit ko po nasasabi ito? Kasi po sa gantong klaseng panahon kung kailan malapit ang eleksyon, ang dami hong mga ngako at magsasalita ng kung anong mga matatamis na salita. Makuha lang ang inyong matatamis din na oo. Pero ako na po ang unang magsasabi sa inyo na kung tayo yung mga Pasigueño, aasa tayo na gaganda ang buhay natin dahil tayo ay sasandal sa gobyerno, hindi po mangyayari yan. Kung nais natin magbago ang buhay natin, kung nais natin gumanda ang kinabukasan natin, tayo mismo kailangan kumilos at gumalaw. Sabihin ko nga example, para maalam nyo kasi sinasabi ng iba, mayaman ang gobyerno. Okay, malaki nga, 22 billion pesos. Sabi natin, malaking pera, 22 billion. Sara natin ang pamahalaan. Hati-hati tayo. Magkano po yun? 1 million na ang Pasigueño. O 22 billion divided by 1 million. 22,000 lang po yun. Mabubuhay ba ang Pasigueño na 22,000 isang taon? Hindi po eh. Kaya nga po dito sa Pasig, swerte na nga tayo. Kasi sa ibang lugar, mahirap na nga yung lugar, maliit na nga yung paghati-hatian para sa serbisyo sa tao, ninanakaw pa ng politiko. Pero dito iba. Kami po, ang trabaho ng pamahalaan, hindi magbigay ng ayuda. Kasi po pag tayo ay nasanay sa ayuda, mas lalo po walang mangyayari sa atin. May kilala na ba kayong tao o pamilya na gumanda ang buhay dahil sa ayuda lamang? Wala po eh. Kasi ang ayuda panandalian lamang. Kaya nga nakakatakot tong eleksyon. Bakit? Kasi pag lumalapit pong eleksyon, dumadami ang ayuda. At alam niyo yan, ngayon, nagkalat po ang bigas, di ba? Nagkalat po ang grocery, bigas, meron pang nakasipit na 500. Pero ang tanong ko sa inyo mga kaibigan, ano ba meron sa gobyerno?
Ano meron sa gobyerno na dapat puhunanan ng malaki ng ibang politiko? Councilor Pao Santiago na nagpapaalala po sa atin sa bawat pagsubok ng panahon, ang buhay ay weather lang. At ako po ay anak din po ng dating yung mga unahon na konsehal Andy Santiago at kapatid ko naman ay naging konsehal din po noon, si Councilor Lex Santiago. Bali, ang nangyari po noon noong 2007 hanggang 2018, meron po tayong tinatawag na pamaskong handog. Ito po ay binibigay po sa ating mga senior kada December. Natatanggap niyo po ba yung inyong 3,000 kada December? Alam niyo po ba dati nanggaling lang po yon sa 500. Naging 1,500, naging 2,500, at noong 2018 po naging 3,000. Iisa lang ho ang benepisyo noon at pili lang po ang nakakatanggap ng ating mga pamaskong handog. Nasa almost 25,000 to 30,000 lang po na senior citizen. Noong 2019 naman ho, ang nangyayari ay pinanalo niyo po ang laban ng ating Mayor Vico Soto at ng ating Congressman Roman Romulo. Noong 2019 po, doon lang po natamasa ng ibang senior ang pamaskong handog. Wala na hong pinipili. Dati po kasi pag may privilege card lang, yun lang yung nabibigyan ng pamaskong handog. Pero po noong 2019, ay nabigyan na po lahat ng ating mga senior citizen hanggang ngayon. Bibiruin niyo po ang nakakatanggap ng ating pamaskong handog ay nasa 79,200 na senior citizen. Napakadami na po. Ito po ay nabuksan nung, again, panahon po ng ating Mayor Vico Soto at ni Congressman Roman. Noong 2022 naman po, may nailunsad tayo na bagong programa. Noong 2022, kasama na po si Vice Mayor Dodot. Ang giting ng Pasig po ay ipinanalo nyo. Sayang lang po, hindi nakasama si Coach Paul. Pero okay lang po ba ngayon? Isasama na po natin si Coach Paul? Maraming salamat po. Noong 2022 po, ang nangyari ay nadagdagan tayo ng benepisyo. Sino po dito? 65 years old pataas. Meron po ba? 68, 67, 70. 70. Dito po, 70. Meron po tayong bagong programa noong 2022. Ang pangalan po nun ay Local Senior Pension. Ang Local Senior Pension po ay para sa 65 years old pataas. Dati-dati po wala po tayong ganon. Noong 2022 lang po nagsimula. Ang meron lang po noon ay 500 po para sa ating mga senior na walang-wala din po talaga or mga senior citizen natin na indigent. Ngayong taon na po na to ay naisama na rin po natin pag kayo po ay may SSS na 4,000 pababa, kasama na rin po kayo sa ating local senior pension. Pero kung noong 2022, ang dala po natin na plataforma ay good governance. At isa po sa sangkap ng good governance ay yung mapanlahok na pamamahala. Pag sinabi pong mapanlahok na pamamahala, wala pong iniwan yan sa bibingka. Alam niyo po yung bibingka? Ang bibingka para maluto, nasaan po ang apoy? Sa ilalim at sa itaas. Yung nasa ibabaw na apoy, yan po yung gobyerno. Pero pagka yung apoy ay nasa ibabaw lang, ano pong mangyayari? Mahihilaw. Kaya kailangan ng apoy sa ilalim. Sino yung apoy sa ilalim? Tayo pong mamamayan. Kasi wala pong nakakaalam ng pagyat nating pangangailangan, kundi tayo din pong mga mamamayan. Tama po ba? Kaya po itinayo po natin ang Pasig City CSO Academy para po yung mga mamamayan, alam po nila kung paano po sila makikilahok at makikialam sa pamamahala. At by the way, yan po ay kauna-unahan sa buong Pilipinas, yung tinayo po natin dito sa Pasig. At ginagaya na rin po tayo ng iba't ibang lungsod. At alam niyo po ba, ang pinakabata po namin nag-graduate, alam niyo po ilang taon? 82 years old. Kaya pwede po kayong mag-enroll dito. Alam niyo po, pagka i-enroll to sa mga ibang leadership institute, ang bayad po rito, 70,000 hanggang 150,000 pesos. Sa Pasig po yung ginawa po natin, libre po at wala pong bayad. Magandang hapon po sa ating lahat, Councilor Eric Gonzalez po. No, gamitin ko na ho yung pagkakataon upang pasalamatan po ang bawat isa sa inyo. 3 years ago, tinulungan niyo po ako na maupo. Anyway, sa tulong po ninyo, tayo po ay nahirang bilang committee chairperson ng Health, Sanitation, and Nutrition. No, kaya sa Pasig ho, siniguro natin na ma-implement na po natin yung universal health care. No, mga nanay, mga tatay, no, isa ho sa magandang bunga ng universal health care
yung libreng pag-oospital. No, ngayon ho, 3 taon na ho nating pinapractice, no, at ini-implement yung no balance billing sa ating mga ospital. Palakpakan po natin yan. Wala na hong binabayaran ang mga Pasigueño. No? Pero sabi ko nga ho, hindi tayo papayag na libre lang. Gusto siyempre natin libre na, dekalidad pa na services yung tatanggapin ng mga Pasigueño. Kaya naman, gusto kong ibalita sa inyo, last month lang ho, na inaugurate na natin, na bless na natin yung ating catheterization lab. Mga nanay, itong cath lab, ito po yung kumpletong equipment para po sa sakit sa puso. Ngayon ho, sa sarili na nating ospital, PCGH, no, kaya na natin mag-angiogram, angioplasty, pacemaker at iba pang mga procedure with regards po sa heart. Ha? Dati-dati kailangan isugod pa sa heart center yung mga Pasigueño. This time ho, kaya na natin sa sarili nating ospital. At ina-assure ko rin ho ang bawat isa, yung ating ospital, awardee talaga. Kaya kumpleto ho yung mga equipment natin dyan. Ha, may MRI machine tayo, may CT scan, may 2D echo. Sa mga cancer patients natin, yung chemotherapy sessions sila nandyan. No? At wag ho natin kalimutan, Pasig City ho ang isa sa may pinakamalaking dialysis center. At mga ilang ordinansa na aking naipasa. Dahil dito po sa Pasig, alam ko marami dito ang tricycle driver at pamilya ng tricycle driver. Libre na po ang prangkisa ng tricycle sa Pasig City. Wala nang babayaran ang ating mga pobreng tricycle driver. At kung dati hinuhuli sila, alam na alam nila yan, ay talaga po tinanggal po natin ang pangungutong ng mga enforcers sa mga tricycle driver. Dahil kawawa naman talaga. Kaunti na nga lang ang kinikita. Dati nakokotongan pa. Pero sa pangunguna ni Mayor Vico noong 2019, wala nang kotongan at lahat ng tricycle driver nakikinabang sa mga programa ng Pasig City Government. At syempre, meron din po, nagulat po, kanina nga lang po, galing po ako ng Kalawaan. Natuwa po ako, may mga lumapit po ng mga ambulant vendors. Yung mga naglalako po sa kalsada. Kasi dati rin po, hinuhuli sila. Pero ngayon po, nakita nyo may mga sticker na yung mga kariton nila. Ngayon, legal na po sila nakakapagtinda at namumuhay na sila ng maayos dahil kumikita na sila ngayon. Wala na nanguhuli. At ang kagandahan pa rin po doon, no, yung para masigurado po na maayos ang kanilang kalusugan, pati po ang kanilang medical check-up at medical certificate, libre na rin po dito sa Pasig City, di ba? At alam niyo po, may isa pa rin pong ordinansa. No, sa tulong ni Consi Kiko at ni Consi Buboy ng District 2, dati ang hirap pong magpakabit ng kuryente. Pero sa ordinansa po namin ipinasa, kahit hindi pa po sa inyo yung titulo, may paraan na po, nasa ordinansa na po, para makabitan po kayo ng kuryente ng ating Meralco. Alam niyo po, no, marami pa po kami mga ikakwento po ng mga ordinansa. Pero alam niyo po yan, hindi po yan magagawa kung hindi po nagkakaisa ang konseho sa liderato ng ating Vice Mayor na sundin po ang vision ng ating Mayor, Mayor Vico Soto, pati na rin po ang ating Congressman. Kaya sana naman, Barangay Kapitolyo, vote straight, giting ng Pasig tayo, ha? Lights. Kanina po, merong nabanggit si Councilor Pau na binabaan na po ng council last year sa 80 years old yung cash incentives para sa mga seniors. Nakita po kasi namin sa national yun eh. So nung nag-iikot po kami last year, ang kadalasang tanong po sa amin ng iba't ibang barangay, sabi nila, Konsi, paano naman po yung mga nasa gitnang edad? Paano naman po yung mga nag-81, 82? Meron po ba dito 80 years old pataas? Or may kakilalang nasa 80 pataas? Ayun, so ang kadalasang tanong po sa amin, paano po kami? So last year, hindi pa po kami makakommit. Pero nung marami na po yung nagsuggest, nung marami na po yung nakiusap, minabuti po nating makipag-ugnayan kay Mayor Vico, pati kay Vice Mayor Dodot. Meron po silang nababang good news sa atin. Only for the year 2025 po, lahat ng 80 years old to 100 years old, ang minimum po na pwede makuha is 10,000 pesos.
Tayo po ang current chairman ng Trade Industry and Commerce. Sino po dito ang may mga negosyo, may mga malilit na business? Pag nagbe-business po tayo, ano po yung pangunahing kailangan natin? Maliban sa permit, maliban sa business plan, ano po ang isa pang kailangan natin? Puhunan. Happy to announce po tayo na sa lungsod ng Pasig, pwede na po tayo mag-loan. Ang minimum po na pwede natin ma-loan sa Pasig LGU is 10,000 pesos. Tulad din po ng isang pribadong bangko, pagka maganda po ang payment scheme natin, pwede tayo mag-loan ng mas malaking amount. In fact, ang pinakamalaking pwede natin mahiram sa Pasig LGU is 50,000 pesos. 2 years to pay po to, 0 interest. Kaya magandang ma-share ninyo sa mga iba't iba ninyong kasama kasi may pondo na rin po para sa tapat loan. Yun po ang tawag dito, sa tapat loan. Ang daming istorya, ang daming mga kwento na kung saan dekada-dekada na pala sila nag-aantay na mabayaran sila. Nakamatayan na ng mga lolo't lola, nakamatayan na ng magulang. Yung mga anak, ilang administrasyon na yung nilapitan, never napakinggan yung kanilang hinaing. Sabi ni Mayor Vico, tama na siguro to, tuldukan na natin to. 2 bagay ang kailangan natin gawin. Una, kailangan tama natin yung records ng lokal na pamahalaan. Kasi po, bawal magpatayo ng kalye o anumang government infrastructure, eskwelahan, multipurpose, etc. sa mga lupa na hindi pa nabibili ng gobyerno at hindi pa natatransfer ang pag-aari sa gobyerno. Pangalawa, at sa tingin ko ito yung pinaka-importante, ang sabi ni Mayor Vico, huwag na natin tingnan kung sino yung mga nagkamali o nagkulang ang nakaraan. Sabi ni Mayor Vico, tayo ang nakaupo ngayon, tayo ang binigyan ng pagkakataon na maglingkod, tayo humanap ng solusyon. Sabi niya, ayaw niya na may Pasigueñong naaargabyado. Kaya palakpakan naman po natin si Mayor Vico sa inisyatibong ito. Marami na po tayo nabayaran, pero ang dami pa natin nire-review. Kasi kailangan masigurado din po natin na yung mga babayaran natin, sila po talaga yung tunay na nagmamay-ari ng lupang naagaw sa kanila. So idudugtong ko na po sa huli kong komite, magkadikit lang naman lupa, punta tayo sa pabahay. Number 1 na tinatanong sa amin lagi, nasan daw yung pabahay? Nasan ang pabahay natin? Actually, habang tayo nag-uusap dito, may 2 proyektong magkasabay na tinatayo sa Distrito 2, sa District 2. Vertical housing. Ito na po yung mga makabagong pabahay na world class po. Gaya po na sa ibang bansa, sa Singapore, sa ibang bansa. Ganyan na po, puro patayo. High-tech, makabago, malinis, pangmatagalan, safe. Yan na po ang direksyon ng mga pabahay natin dito sa lungsod. Pero mga kaibigan, tandaan po natin, ang pabahay po, hindi lang po yung proyekto. Isa tong programa. Bakit ako sumisenyas na proyekto, programa? Dahil ang mga proyekto, gaya ng mga vertical housing, nakasama po yan sa loob ng mga pabahay programs natin. Ang pabahay program po palapad. Kasama po sa pabahay program ng lokal na pamahalaan, yung isa sa napagtagumpayan natin recently, kasama yung mga residente ng Ismar sa Kalawaan. Familiar po ba kayo sa Ismar? Ismar, Kalawaan. Hindi? Isa siya sa pinakamalaking komunidad dito sa lungsod natin. 600 plus families ang naninirahan dyan. Napakarami pong bahay. Pero for the longest time, dekada-dekada na, 4 na dekada na actually yung problema nila, yung lupa na kinatitirikan ng kanilang mga bahay, hindi mapasa kanila. Sa tagal ba naman ng panahon na yon, ilang beses na sila napagbantaan, ilang beses na sila natakot, napapaalisin. Nagagamit sa politika, sa pananakot, yung kanilang pagtira. Ang gusto lang naman nila, kasiguraduhan. Finally, ang ginawa po ng lokal na pamahalaan, binili na po natin yung lupang kinatitirikan ng bahay ng mga taga-Ismar mula doon sa pribadong may-ari at gumawa tayo ng komprehensibong programa na kung saan finally, after 40 years, mag-uumpisa na silang maghulog sa atin, sa lokal na pamahalaan, para mapasa kanila na once and for all yung lupang kinatitirikan ng bahay nila.